Pagpapatupad sa kasunduan ng gobyerno at Cordillera People's Liberation Army ang pagpasok sa armed forces ng mga kaanak ng dating mga rebeldeng nag-alsa sa pamahalaan mahigit 30 dekada na ang nakakaraan. Ayon kay Major General Benito De Leon, ang Commanding General ng AFP 5th Infantry Division na nakabase sa Camp Melchor de la Cruz, Barangay Upi, Gamoy, Isabela, kabilang sa kasunduan ng gobyerno ang mapabilang sa Armed Forces of the Philippines ang mga CPLA rebels. Meron ng kabuuang 661 enlisted personnel at 15 opisyal na CPLA ang kabuuan sa integration mula na malagdaan ng kasunduan noong July 2011, paliwanag ng De Leon. So kasama doon, may mga ibang proyekto ang gobyerno, pagdadala ng mga infrastruktura doon sa lugar nila. Pero sa amin sa military, ay i-train yung pwedeng sumanib. Sinabi pa ni De Leon na malaki na ang improvement ng peace and order sa Cordillera mula na malagdaan ang usapang pangkapayapaan sa nasabing rehiyon. Malaking improvement kasi kasama na natin yung mga dati may mga hinaing. Sila na rin at ang kanilang mga mahal sa buhay ay tumutulog sa gobyerno para ipaabot ang mga plataforma ng ating administrasyon na ikakabuti sa kanilang komunidad. So ang feedback ng mga ilang sundalo sa akin na na-integrate at saka yung undertraining ay positibo. So, because siguro of the financial remuneration that they bring back to the communities, plus the recognition that they are also part of this country or this republic, that they can serve also in equal footing with the other members of society. Itong CPLA integration at saka yung ginagawa ng ating gobyerno dito ay malaking bagay para mahikayat natin yung mga nalalabing, mga naghumawak ng armas, na maghimagsik o kung anumang hinaing nila, para ipakita sa kanila na mas maganda ng makipagtulungan. No? For one, may isang malaking proyekto dito ang gobyerno. Kasama na rin yung, which is the Green Futures Innovation Incorporated. Ito yung ethanol plant, no, which amounts to about 6 billion peso in funds that was infused in the economy dito sa Isabela. Pagpapatayo ng planta. It had generated initially 11,000 employment opportunities. Siyempre magkakascade ito sa downstream economies o sa mga pamilya. Narinig-rinig ko rin na siyempre may marami doon sa mga kasamahan natin na nasa kabila dati o naliligaw ng landas ay sumama na dito sa planting or agribusiness to supply the raw material requirements, yung tubo, sugar cane that is needed in the production of ethanol. So, pagka naiakyat natin ang antas ng kabuhayan dito sa lugar, mawawala na yung sinasabing seeds of insurgency, no? So pag nakikita ito ng mga naiiwan, nalalabi pang naghihimagsik, mataas ang aming paniniwala na they will abandon their the armed struggle and help out government, or they join the dividends of prosperity or the dividends of peace. So ganun pa man, dahil mas tahimik na ngayon, marami na sa ating kababayan ay pumapasok sa mga negosyo o na they take advantage of this. In the 80s, I go back to the 80s because I was a lieutenant at that time. I came from this place. Hindi ganito. When I came back after so many years at this point in time, I'm happy that there's significant leap in development. Changes. Dati hindi ka basta makapasyal kasi maraming sinasabi nilang isparo. Ngayon, wala. I have seen people going around and there's so much economic activity. The commanders with me are here, General Mayanggaw of the 502nd Brigade in charge of Cagayan and the province of Isabela can further shed light on the specifics. Even Colonel Rial, who is the battalion commander of 86IB in charge of the province of Isabela, can also help provide the specifics of this. Ka-assume ko lang kasi, nag-assume ako nung April 4. So, medyo I'm still absorbing much, but I'm happy to say that
here in the province of Isabela, both the military and the local government executives are one in the objective to upgrade the conditions, the social and economic conditions of our countrymen. Malaking bagay po ang naitulong ng ating programa ng AFP, especially yung IPSP, especially yung mga bayanihan team activities na ginagawa natin sa mga far-flung areas dahil naipaparating natin doon ang mga programa hindi lang ng Armed Forces of the Philippines but yung iba-ibang programa ng national and local government sa far-flung areas. At ito na ipapaliwanag nila na sa tulong ng iba't ibang gobyerno at lahat ng mga stakeholders, mas lalong na-addressan yung mga kahirapan sa barangays, especially yung mga sinasabing socio-economic issues. So, at saka yung delivery ng mga basic services sa far-flung areas. And ito yung, of course, nagko-convince ng mga ibang mga rebelde para to go back to the mainstream of society at makipagtulungan and live peacefully and comfortably with their families. So malaki po yung contribution ng IPSP Bayanihan dito sa area. Hindi lang sa military operation but also to support the government, the local. Sir, ang area of responsibility ng 86 Infantry Battalion is the whole of Isabela except Dinapigi. So ano po ang mga pagbabago ngayon dito nung pumasok ang ating IPSP Bayanihan? Malaking pagbabago. Of course, nung naramdaman ng tao yung presence ng military, hindi lang pang-combat, kundi development sa isang area, ang barangay. So, they learn na hindi lang pala pang-combat ang sundalo. And then we bring to them, personally kami nag-coordinate sa local government units na mapunta yung mga proyekto na kailangan ng barangay. So anong mga naging problema nakita natin konti-konti na lang para maisulong natin ang economic progress ng ating lalawigan? Yes, I think so. Kaunti na lang ano. Like what? Siguro yung i-harness lang namin yung coordination namin sa mga local governments. I-improve lang namin yun. I think Isabela will be boom province by sooner or later. Peace and otherwise? Peace and otherwise, wala na. Remnants na lang talaga sila. In fact, during one of my encounters, yung sibilyan na mismo sa barangay ang nagsasabi sa amin kung nasaan sila. And there I know na yung mga remnants pa lang yun because they could not anymore stored or ano ng mga pera sa ibang mga they resort to illegal logging. And I found out na yung kampo nila, we have recovered one camp sa kanila, and it is only about 200 meters yung lagpan nila. We have at least recovered around 150 logs of different varieties. May mga nara doon. Ready for na nila yon benta. So maybe doon na sila kumukuha siguro ng financial resources dahil nga itong mga barangay takot na sila sa mismo mga tao ng bayan ang nagsusumbong kung nasaan sila. Isang buwan mula ngayon ay magsisilbi na sa Armed Forces of the Philippines ang mga anak, apo, kapatid ng mga dating rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan na kabilang sa Cordillera People's Liberation Army na binuo ng yumaong pari na si Conrado Balweg. Si Father Conrado Balweg na sumapi sa CPP-NPA na pinamunuan ni Joma Sison ng taong 1979 ay tumiwalag sa komunistang grupo ng taong 1987 at isinulong ang laban sa gobyerno ng binuo nitong Cordillera People's Liberation Army. July 2011, nang dumagda ng kasunduan sa Administrasyong Aquino ang mga natitirang leader ng CPLA at isa sa mga kahilingan nila ay ang mapabilang sa Sandatang Lakas ng Pilipinas ang mga kaanak ng mga CPLA warriors.
Sa susunod na buwan ay merong 168 sa mga candidate soldiers na mga CPLA integree ang magtatapos at mapapabilang sa AFP. Ipinangako ng mga ito na kanilang pagpapatuloy ang pinakipaglaban ng kanilang mga ninuno na mayangat sa kahirapan ang buhay ng kanilang mga kabarangay tulad ni Milagros Tongnawa at Rebalisa Dawdawen na kapwa mga candidate soldiers. Ang programa ng gobyernong ito ay malaking tulong sa pag-angat ng ekonomiya at sa sarili din namin. Pwede naming matulungan namin yung mga pamilya namin. Ang masasabi ko is yung CPLA integration is malaking tulong para sa amin, hindi lang sa akin, kundi sa mga pamilya ko at saka sa buong sa Cordillera, sir. Family mo is inabot mo pang nakikipaglaban pa sa ating pamahalaan noon? Actually, yung kuya ko po, sir. Ang kuya mo? Yes, sir. Pang ilang kas magkakapatid? Bunso, sir. Bunso. Yes, sir. Ikaw ba'y sumama rin noon sa pakikipaglaban? Hindi, sir. No, nakikita ko lang sila nung around grade 6 and 12 years old, sir. Kabilang naman sa mga unang nagtapos na ay sina Private Genevieve Iwanga, Corporal Kimberly Jean Lapao at Sergeant Darelan Posawil. When it comes to changes economically, it is of great help, sir. The integration program is of great help, sir. Sir, bali po, kami po yung dependents ng mga CPLA dati, sir. Mga parents? Yes, sir. Yes, sir. Bali po, lola ko po yung nag-wave sa akin, sir. So ngayong ikaw ay nasa side na ng government, ano ang mga unang-una mong objective na pampamahikayat mo yung mga kababayan natin na nasa bundok pa? Ayun po. Bali po, ang masasabi ko, sir, sa Armed Forces of the Philippines, kasi kami nasa marginalized area. So, karamihan sa amin mga integrees ay mga hindi avail mag-aral, ganun. Kaya hindi, yung iba sa amin, sir, hindi nakatapos. So, ang Armed Forces ay kaya po kaming tulungan para po ma-achieve yung mga pangarap namin sa buhay, sir. Bali po, kami yung parang magiging daan para mai-disseminate o masabi sa mga kapwa namin na nasa marginalized area kung gaano po kahalaga ng kagaya namin, kung gaano po kami kahalaga sa gobyerno, sa lipunan. Yes, sir. Bali po, naramdaman namin na we belong, sir. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat ngayon na-integrate na po kami sa Army. Yung parang yung suporta sa family namin na ibibigay namin. Tapos nagkaroon pa kami ng stable job. Yun po. Hindi mo na inabot yung mga magulang mo na lumalaban sa pamahalaan, no? Actually po, bata po kami kasi yung father ko po is talaga siya yung isang commander ng CPLA. Doon po nakikita ko kung paano nila nakikipagkwan. Pero yung sa kanila po kasi through negotiations, yun po yung nakikita ko, yung pagkikipag-usap nila. So inabot mo na yung negotiation part na nung nasabing wala na yung tapos na yung mga bakbakan. Opo, sir. Tapos na po yung mga yung nakuan ko lang po kung paano na sila nakikipag-kwan sa OPAP, kung paano sila nakikipag-usap para makamit yung peace talks po. Ngayon buhay pa ba sila? Opo, sir. So nung makita nilang ikaw ay naka-uniforme gano'n, anong feeling nila? Masaya naman po sila. Na at least na for how many years na ginagawa nila yung MOA, at least nakita nila na andito kami, successful. Naging maayos ang aming relevant raw ang CPP-NPA, and then because of the Benito Chamson arrest, malaki daw ang downfall ng kanilang grupo. Sa tingin nyo, sir, makukuha natin yung pangarap ng ating gobyerno nito? I'm very positive and hopeful that the dream of the administration and even of the Filipino people, even of the soldiers, that peace will finally settle in this land, making the NPAs irrelevant in a way. Kasi marami na sa yung kanilang pinuno, si kapangalan ko, Benito Chamson, kasama ng kanyang partner ay nahuli na. No? And in this part of the country, marami na rin ang nag-surrender o bumalik loob.
Kokonti na lang yung na-engage o na-monitor namin na nag-move around unlike in the past. No? So there is a significant decline in their strength, and the activities of the local governments that brings up the economic and social condition of our countrymen is also significant. So ganun pa man, kailangan bantayan lang na hindi ulit bumalik yung mga sitwasyon upang maghimagsik o pagsamantalahan ng mga ibang masasamang loob. Kaya hinihikayat ko yung mga naiiwan pa na sumama na sa amin para ipagpatuloy natin ang magandang programa ng gobyerno na may angat ang antas ng kabuhayan dito sa parte ng 5th Division at saka sa mga ibang lalawigan pa. Sundalo Rebelde. Ano ang tunay nilang kwento? Kwentong kapupulutan ng aral. Kwentong magpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Subaybayan ang mga pagsasadula ng mga tunay na kwento ng rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan na iniwan ang armadong pakikibaka at pinili ang magbagong buhay. Gayon din ang mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Ito ang katotohanan, mga kabayanihan ng Kawal Pilipino. Tuwing Sabado, alas 9:30 ng gabi sa Abot Kamay sa DZRH. Kasama sina Katotong Bing Formento at Karen Oyong. Ito ang katotohanan, mga kabayanihan ng Kawal Pilipino.